Hello, hello, yummies! So, welcome back po sa ating channel. May ulam na po ba kayo for today's video? Kung wala pa, itry nyo naman ito. So, meron ako ditong dalawang boneless na bangus. Yan, hiwain lang natin guys ng sukat na gusto natin. So, ako hiniwa ko siya into 5 pieces. So, ayan nga guys, ituloy-tuloy lang natin yung paghihiwa ng ating bangus hanggang sa makat na natin lahat sa cut na gusto natin. So, ayan guys, sinunod ko na nga pala itong pangalawa nating bangus. So, ayan guys. At pagkatapos naman yan, ay prepare na natin yung ating mga kailangan sa panggisa. So, ayan na siya guys. Nung nahiwa na siya lahat. So, meron ako ditong red bell pepper. Ayan guys. So, iniwa ko lang yan siya. Ganyan. Tinanggal ko lang yung kanyang buto. So, ayan. Napakasarap nitong ating gagawin ngayon, guys. Kaya kung wala pa kayong ulam, pwedeng-pwede nyo itong gawin sa mga bahay ninyo. So, meron din pala ako ditong green bell pepper. So, ayan, guys. Yung ating onion nga pala, kinat ko yan into square piece. So, ayan, guys. Tuloy-tuloy lang natin yung pag-iiwa hanggang sa matapos natin lahat yan. And for sure, mas masarap ito kapag na perfect natin ang pagluluto. So, ayan, guys. Dito naman, nagpainit na ako ng ating binuksan ko na yung ating nagpainit na ako ng ating kawali. At pagkainit niya, ilagay na natin yung ating oil or mantika. So, yan guys. Painitin lang natin siya ng kaunti, ganyan. At i-balance natin kung hindi pa nalagyan ng ibang parte ng kawali. So, ayan guys. Nilagay ko na nga rin pala yung ating bangus. Prituhin muna natin siya para hindi siya magkadurog-durog pag nilagyan natin diretso doon sa ating sauce. So, ayan guys, yung kapag naluto na yung kabilang parte, baliktarin naman natin para fair yung kanyang pagkaluto. Ayan, ganyan guys. Para yung kabilang part naman, maluto naman siya. So, ayan na nga guys, medyo so, ayun nga, kung sawa na kayo sa mga prito-pritong isda, i-try nyo naman itong bagong recipe natin. For sure, maraming makakagawa nito dahil napakasimple lang nitong gawin, napakasimpleng lutuin. At yung ingredients, hindi siya mahirap hanapin, guys. So, yan, i-try nyo na rin lahat ng gagawin natin ngayon. So, sinunod ko na nga pala yung pangalawang layer ng ating bangus. So, ayan, guys. Prito-prituhin lang natin yan. Medyo tumatalsik lang siya ng kaunti kaya nag-ready ako diyan ng takip. Ayan guys. So yan, pagkaluto ng kabilang parte, yan na. Hahanguin na natin yan doon sa ating kawali. At magigisa naman tayo ng ating mga chinap kanina na bawang, ginger, or luya. Yan guys, isutay lang natin silang maigi. At pagkatapos, isunod naman natin yung ating sibuyas. Naka-square shape pala yung ating sibuyas guys para maging katulad din siya ng ating bell peppers. So, yung ating bell peppers guys ay ini-slice ko lang siya into square shape din pero medyo maliit lang siya since dalawa lang yung ating bell peppers, no. So, yan, medyo liit-liit ko lang yung kanyang hiwa para medyo marami naman tingnan. So, medyo may kamahalan din kasi ang bell peppers ngayon. Tulad niyan, nakabili ako sa palengke, yung isang peraso niyan 27 ang isa. So, medyo mahal yung ating bell pepper. So, nag-add na nga rin pala ako diyan ng ating pineapple chunk at nilagyan ko na rin ng ketchup. So, ayan guys, halu-haluin lamang natin yan hanggang sa masute na sila ng maigi. So, nag-add na rin pala ako dito ng sugar. Depende na lang din po sa panlasa ninyo. Tansya-tansyal lang po ang ginawa ko dyan. At pagkatapos naman guys, isute lang natin silang maigi hanggang sa magkaluhalo na lahat ng ingredients. At inad ko na rin pala dyan yung sabaw ng ating pineapple chunk para medyo manamis-namis siya. Naglagay na rin tayo ng asin. Sunod naman natin ng asin para medyo balanse ang lasa niyan. So, halu-haluin lang natin yan ng maigi, ganyan guys. Sa mahinang apoy. Kasi para hindi ma-overcook yung ating mga panlasa. Sangkap. So, pagkatapos ay i-add naman natin yung ating cornstarch. Tinunaw na cornstarch. So, medyo naparami yung aking lagay dyan.
Kaya nagdagdag na lamang ako diyaan ng tubig at yung ating pineapple chunk kanina na natira, in-add ko na rin pala diyan para nagkaroon siya ng medyo kaunting sabaw. At halu-haluin lamang natin 'yan guys at kapag nakuha na natin yung consistency ng ating mga, panlasa, ilagay na natin yung ating pinritong bangus. So ayan guys, hindi na natin 'yan hinalo-halo ng maigi kasi baka madurog siya. Ayan guys, so ganyan lang ang ginawa ko, medyo inangat-angat ko lang ng kaunti yung mga sa gilid-gilid para medyo may sabaw naman sa ibabaw or malagyan ng panlasa yun sa ibabaw at pagkatapos ay binaliktad ko na rin siya. So hindi natin siya puwedeng halu-haluin guys dahil masisira yung ating bangus dahil nga malambot lamang siya. So yun nga guys, ayan na malapit na tayo matapos. So mga 3 minutes na lang 'yan. At pagkatapos siyempre may tikiman time. Siyempre titikman natin yung ating luto kung pasado na ba siya. So ayan nga guys, since nakuha ko na yung panlasa na gusto ko, yung timpla na gusto ko, i-serve na natin 'yan. So ayan.